Magandang hapon po sa ating lahat. Ang aking paksa na tatalakayin sa araw na ito ay mga paraan sa pagtalakay sa panunuring pampanitikan na sa dimensyong pagtalakay sa mga akdang pampanitikan. Meron tayong 5. Unang-una dito ang panlipunan, pangkaisipan, pangmoral, panganyo at pang-arketipa. Una nating talakayin ang panlipunan. Dito sa panlipunan, nakatuon ito sa pag-aaral ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, lipunan o at kapaligiran. Halimbawa nito ay kawalan ng hustisya sa mga mahihirap, pagpanig ng batas sa mayaman, pag-agaw ng pribadong korporasyon sa mga lupain ng mahihirap. Makita dito na yung paglalaban or tunggalian ng kapwa laban sa kapwa or masabi natin tao laban sa tao. Meron din yung tao laban sa lipunan at tao laban sa kapaligiran. Dagdag pa natin dito, meron pa rin tayong tinatawag na tao laban sa sarili, pero hindi siya nakapaloob dito sa panlipunan. Okay? Papansin dito na more on problema sa lipunan yung tinatalakay. Halimbawa natin, kung makita dito yung hustisya sa mga mahirap, di ba? Na kung may pera ka, makakalusot ka sa kahit ano. Kaya mong lusutan yung batas. Ito yung lipunang ating ginagalawan at ito na rin yung lipunang ating kinamulatan. Sunod tayo ay ang pangkaisipan na kung saan nakatuon ang pagsusuring ito sa pagtakbo or pagtakbo ng isip at damdamin ng tauhan. Halimbawa natin dito, nakikipaglaban sa mga taong yumuyurak sa karapatan. Okay? Yung more on kaisipan, kung ano nga ba yung tinatakbo ng isip ng tao. At sunod tayo ay ang pangmoral. Ito ay pagtalakay na pampanitikan na ang isinasaalang-alang ay ang aral, ugali, kilos at ang panahon. Halimbawa natin dito, kung noon, bago makuha ang pag-ibig ng isang dalaga, diba, dumaraan sa maraming pagsubok ang kalalakihan. Bibilang siya ng mga taon bago makamit ang matamis na oo ng dalaga. Kung ikukumpara natin siya ngayon, or yung ugali, or yung sa panahon natin ngayon, ay iba na. Wala na ang panunuyo, wala na rin ang pagpapahirap sa mga binata para lang makuha yung matamis na oo ng dalaga. Ibang-iba na yung panahon noon at yung panahon ngayon. Dagdag pa dito, yung mga kilos, di ba? Papansin natin na nawala na yung Maria Clara. Diba? Noon, ang kababaihan ay mainhin. Hindi makabasag pinggan kung tatawagin natin. Pero ngayon, nagbago na. Nagbago na ang kilos at ugali dahil na rin sa nagbabago ang panahon. Nagbabago ang kultura. Tulad na rin ng wika na pabago-bago, di ba? Dinamiko. Ganun na rin ang mga kilos at ugali ng mga tao sa panahon natin ngayon. Okay? Yan yung pangmoral. More on aral, ugali, kilos at yung sa panahon. Pang-apat ay yung pang-anyo. Ito yung paraan ng pagsuri kung saan ang focus ay nasa pisikal na katangian at istruktura ng akda sa halip na talambuhay ng may akda o lipunan. Nandito na yung structure. Paano nga ba niya sinulat? Ano yung tono nung kanyang kwento or yung sanaysay? Kung ano yung mga salitang ginamit niya, malalalim ba o mabababaw? Or akma ba ito doon sa mga mambabasa? Kasi hindi naman lahat ay nakakaintindi ng malalim na Tagalog at hindi naman lahat ng bata ay kayang intindihin yung mga salitang ginagamit ng mga nakakatanda. Yan yung sa pang-anyo. At panghuli natin, dagdag pa pala dito, sa pagtalakay ng tula halimbawa na lamang,
Kung ito ay tradisyonal, pinag-uusapan ang sukat at tugma, talinhaga at dagdag pa dito yung sining o ang kariktad. At kung ito ay magbabago, nasusulat sa malayang taludturan at karaniwan ay wala na ring tugma. Kakaunti ang tayutay sapagkat salita ang kadalasang ginagamit, di ba? Mapapansin ninyo, tradisyonal at ang malayang taludturan na kung may babaguhin ka lang sa istruktura ng tula ay naiiba na rin ang tawag dito. Yan yung tinatawag natin na nakabase tayo dun sa structure, yung paraan ng pagsulat at yung mga salitang ginagamit natin na kung sa tradisyonal, napakalalim, napakabulaklak yung mga ginagamit nating salita para mas mapaganda. Pero kung pupunta tayo, papalitan natin, tatanggalin natin yung mga tayutay na yan, yung mga malalim at mabulaklak na salita, ay mapupunta na lamang tayo sa malayang taludturan. Dagdag pa dito, kung maikling kwento o nobela, ay mapapansin ang mga pangyayari ay sunod-sunod kung ang anyo ay tradisyonal. Kung makabago ang pamamaraan, sinisimulan agad sa malapit na kasukdulan at pagkatapos ay gumagamit ng mga pagbabalik o flashback. Kasi kailangan na ngayon ng makakapanabik agad-agad para mahook yung atensyon ng mga mambabasa o kaya naman ng manonood. Okay? At panghuli tayo, ang pang-arketipa. Okay? Paraan ng pagtalakay sa anumang akdang pampanitikan na kasisinagan ng mga tauhan sa Biblia, gayon din sa mga tauhan ng mga klasikong akda ng mga Griego at Romano at sa mga akdang popular tulad ng Florante at Laura na akda ni Francisco Baltazar, ng Sisisa, Salome, Elias, Basilio at Crispin sa akdang ni Rizal sa Noli Me Tangere at iba pa. So, ito sa pang-arketipa ay more on makaluma yung ating ginagawa or yung paraan dito. So, yun lamang po sa araw na ito. Kung may katanungan po ay maaari na lamang pong message sa GC at maaari ko pong masagot. Maraming salamat po.